samahan po ninyo ako sa oras na ito sa ating pag-aaralan sa Psalms chapter 23 verses 1 to 6. Psalms 23, 1 to 6. Okay, kung nandun na po kayo, basahin natin. Sabi niyan, "The Lord is my shepherd, I have everything I need. He lets me rest in green pastures. He leads me to calm water. He gives me new strength. He leads me on paths that are right for the good of His name. Even if I walk through a very dark valley, I will not be afraid, because you are with me. Your rod and your shepherd's staff comfort me. You prepare a meal for me in front of my enemies. You pour oil of blessing on my head. You fill my cup to overflowing. Surely, your goodness and love will be with me all my life, and I will live in the house of the Lord forever." Tawakan mo ngayon kami ng katabi mo, at tayo po'y sabay-sabay manalangin. Let's hold hands together. Father God, we thank you. Salamat po sa umagang ito, Panginoon, ay binigay mo sa amin. At kami muli ay inyo pong pinaglaanan ng pagkaing espiritual na pagsasalu-saluhan po namin. Basbasan mo po ito. Liwanagan mo po ang aming mga puso't kaisipan na maintindihan po namin ang inyo pong ibababa sa umagang ito. Salamat, Panginoon, for you prepared a table for us, Lord, in front of our enemies. And indeed, surely, goodness and mercy shall follow all the days of our lives. Salamat, Panginoon. This is our prayer. In Jesus' mighty name, everybody say, Amen and Amen. Isang muling malakas na palakpak sa Panginoon. Okay, ang pag-uusapan natin ngayon sa umagang ito ay tungkol sa pagiging shepherd ng Panginoon. Sabay-sabay nga natin sabihin, shepherd. Okay, parang sa panahon kasi natin, hindi na siya sikat o hindi na siya relevant na trabaho o gawain. But during the time, kaya ginamit na halimbawa yan ni Haring David na ang Panginoon, sabi niya, "The Lord is my shepherd." Because during that time, he was a shepherd boy. No? Siya ay nag-aalaga ng tupa. Kaya kinumpara niya yung sarili niya sa mga tupang alaga niya. Maybe while he was writing this psalm, no, he was looking and observing the behavior and the life of those sheep. Kaya naihalin tulad niya sa sarili niya. Ngayon, yung pagiging shepherd, hinalin tulad niya naman sa Panginoon. Sabi niya, "The Lord is my shepherd. I shall not want." No? Wala akong pangangailangan. Wala akong pagkukulang. Sabi niya, because the Lord is my shepherd. When we talk about the Lord being the shepherd, we are talking about divine leading. Sabi mo nga sa tabi mo, divine leading. Ibig sabihin, kapag sinasabi natin ng Panginoon ang ating pastol, we allow Him to be our leader. No? Alam naman natin, even yung mga Bible scholars at mga authorities sa Bible, they recognize that leading is one of the primary tasks of a shepherd. Okay, siyempre may provision, no, may protection, but the primary task of a shepherd is to lead the sheep. Papangunahan niya. Then, tayo na mga anak ng Diyos ay kinukumpara sa mga tupa. Tignan mo ngayon katabi mo. Mukha bang tupa? Ha? Mabait bang tupa? Kasi merong mga black sheep. Sana yung katabi mo matinong tupa. Amen? Okay. Sige nga, titigan mong mabuti. Ano kayang klaseng tupa yan? Ha? So we are all sheep in the pasture, in the fold of God. So sabi rito ni David, "The Lord is my shepherd." Parang sinasabi niya, I have that divine leading. Merong naglilid sa akin. At yon ay ang ating Panginoong Hesukristo at ating Panginoong Diyos. Pag sinabi kasing, alam nyo, sa buhay natin na ito, nagjo-journey tayo. Tama? Naglalakbay tayo.
Okay, pag sinabing naglalakbay, katulad ng shepherd, mula doon sa kanyang fold o mula doon sa kulungan ng mga tupa, ilalabas niya yan. At magsisimula na silang maglakbay ng mga tupa kasi ang pupuntahan nila kung saan dadalhin niya sa green pasture. Okay? So ang ating spiritual green pasture, syempre, langit. Amen? And from doon sa pinanggalingan ng mga tupa, gagabayan, pangungunahan ng shepherd, yung kanyang mga alagang tupa at dadalhin niya sa green pasture. At hindi yun malapit na lugar. Kaya nga may sinabi pa rito si David na dark valley, kasi dadaan pa sila sa mga ravine, dadaan pa sila sa mga bulubundukin, no? Hindi yan yung short distance na paglalakbay. Kaya nga dahil ang paglalakbay, yung tupa mula doon sa kanyang kulungan para makarating doon sa kanyang kakainan na mainam na pastulan ay hindi malapit at hindi madali. Kailangan niya ng divine leading. Kailangan ng shepherd. Amen. Ganon din naman sa buhay natin. Kailangan natin ng divine leading. Yan ang pag-uusapan natin. Ang title ng ating message ngayon, Divine Leading for Better o for Traveling Better. Nandun pa rin tayo sa ating pinag-uusapan na speed and acceleration. No? Para yung travel natin sa taong ito, 2025, ay maging much better, kailangan meron tayong divine leading. Kailangan meron tayong shepherd. Amen. Sino rito kumikilala ng Panginoon ang kanyang pastol? Sino yung confidently nagsasabi, the Lord is my shepherd? Taas nga yung kamay, wag iwa yung kamay, nagsasabi, the Lord is my shepherd. Praise God. Pag sinabi natin, the Lord is my shepherd, you acknowledge that you are a sheep. Ikaw ay tupa, katulad ng nasabi ko. And you know, na ang tupa, hindi yan magsusurvive alone. Kaya hawakan mo yung kamay ng katabi mo, sabihin mo, hindi mo kayang mag-isa. Tama? Hindi natin kayang mag-isa. Kahit na sa natural, sa normal life natin, kaya nga nasabi, no one is an island. No man is an island. Kailangan natin ng kapwa. Hindi lang natin kailangan. Mga tupa, marami naman yan sila eh. Hindi pa rin nila kaya mag-survive kung sila lang. Kailangan nila ng shepherd. Amen. Alright, akbayan mo yung katabi mo. Dali, akbayan mo yung katabi mo. Sabihin mo sa kanya, kailangan mo ng shepherd. Kailangan mo ng divine shepherd at kailangan mo rin ng human shepherd. Kaya tayo may church, kaya tayo may pastor kasi kailangan natin na merong nangunguna sa atin. Amen? Pero generally, we need our supernatural shepherd, our divine leader, none other than the Lord Jesus Christ. Kasi siya mismo nagsabi, I am the great shepherd. Ako ang pinaka mahusay na pastol. Amen? Please listen to this. Finding your way through life, kasi nga naglalakbay tayo, finding your way through life can be easier when you have the right one leading the way. Mas magiging maayos, mas magiging madali ang paglalakbay natin sa buhay na ito kung taglay natin ang tamang shepherd, ang tamang nangunguna sa buhay natin. Kung may tamang nangunguna, merong mali. Amen? Sino kaya sa atin dito ang mga nabiktima na ng maling nanguna sa atin? Kaya nga sabi ng Panginoon sa John chapter 10, verse 10, the thief, ayan. Alam nyo, may mga magnanakaw talaga eh. Yung mga scammers, tanungin mo yung katabi mo, na-scam ka na ba? Kaya tayo na-scam kasi nga, nadaya tayo, no? Pinangunahan tayo. Sabi mo, ganda mag-invest dito. 5,000 lang, magkakaroon ka na ng ano. Sa loob ng 2 taon, magkakaroon ka ng 1 milyon.
Di ba? O dahil nagpadala ka sa matamis na mga pangako, na-scam ka. Siguro lahat tayo rito na biktima na ng scam. Sino yung umaamin na na-scam na? Ayan. Kahit sa bahay, no? Kahit sa pamilya, may mga scammer eh. No? Yung pautang nga, babayaran din kita. Talaga, mabilis lang. Babayaran kagad kita. Lumipas na 10 taon, di pa rin nakabayad. Amen. So, mahalaga talaga na yung totoong nangunguna, yung shepherd, no, si Jesus, ang meron tayo at hindi kung sino-sino. Dahil kapag ka mali yung nangunguna sa atin, mapupunta tayo sa ligaw na landas. Mapapahamak tayo katulad ng mga tupa. Amen. Now, divine leading means, pag sinabi natin na si Jesus ang ating shepherd, ito yung ibig sabihin nun. Number 1, He is your principal leader. Kasi sabi ni David, the Lord is my shepherd. Ang emphasis yung Lord. Yahweh. Pag sinabing Yahweh, the sovereign God. The sovereign God is my shepherd. Ang nangunguna sa akin, yung makapangyarihang Diyos. Dapat, ang naglilid sa buhay natin, no, sa araw-araw, minuto, oras-oras, ay yung makapangyarihang Diyos, yung sovereign. Pag sinabing sovereign, siya yung may kapamahalaan sa lahat ng bagay. Pag sinabi mo na si Lord ang iyong shepherd, pag sinabi mo na I want divine leading for my life, ang ibig sabihin nun, sinusuko mo lahat sa Kanya. Amen? Siya ang mangunguna, siya ang nagahari, siya ang may kapamahalaan sa lahat ng area ng buhay mo. Kaya hindi nangyayari na si Lord ang shepherd ng bawat isa sa atin kasi nga, ikaw pa rin at tayo pa rin ang nangunguna, ang nasusunod sa buhay natin. Kung gusto mong magkaroon ng divine leading at maranasan yung benefits na siya ang pastol, siya ang shepherd ng buhay mo, make the decision that He is the principal leader of my life. Kaya hawakan mo yung kamay ng katabi mo ulit. Tignan mo sa mata, titigan mo mabuti. O sa akin kayo nakatingin eh. Yung katabi nyo, tignan nyo. Hawakan nyo yung kamay, tignan nyo sa mata, sabihin mo, umalis ka na sa trono. Diba? Kailangan mag-unseat ka na sa trono ng buhay mo. Because habang ikaw ang nakaupo sa trono ng buhay mo at nagpapatakbo ng buhay mo, walang kasiguraduhan na gaganda yan. I repeat, habang ikaw ang siyang namamahala sa buhay mo at hindi mo isinusuko sa Panginoon, hindi mo masasabi that the Lord is my shepherd. Pwede mong sabihin, myself is my shepherd. Dahil ikaw nagpapatakbo. Kaya sabi ni David, the Lord, the sovereign God is my shepherd. Ibig sabihin ni David noon, I submitted myself to the rule of God. He is the paramount leader of my life, not me. Magiging totoo lang na si Lord ang pastol mo once you surrender the throne of your life to Him. Yan ang ibig sabihin ng divine leading. Pangalawa, sabi ni David, the Lord is my shepherd. Hindi niya sinabi na the Lord is the shepherd. Kundi sabi niya, the Lord is my personal. Kaya nga divine leading means He is your, number 1, principal leader. Pangalawa, personal leader. Siya yung personal na gumagabay sa iyo. Pag sinabing personal, no, ang Panginoon hindi siya leader lang ng pangkalahatan. Ayan yung common concept eh. Ginagabayan niya tayong lahat. Tanong, sigurado ka ba na ginagabayan ka niya? Na pinapastulan ka niya? Dapat personal. Kasi pag pinersonal mo yan, na siya ang leader, siya ang shepherd ng buhay mo, ibig sabihin,
lahat ng mga personal sa buhay mo, pinapahintulutan mo siyang pangunahan. Napakadali lang kasing ipagkatiwala sa Panginoon, no? Na pangunahan niya yung ating bayang Pilipinas. Lord, pangunahan mo yung bayang Pilipinas. Sabi ni Lord sa iyo, hindi lang Pilipinas ang gusto kong pangunahan, ikaw mismo. Amen? Lord, pangunahan mo po yung church namin, ang family in Christ, Panginoon. Samahan mo po, dalhin mo kami sa lugar na gusto mo. Sabi ng Lord, yes, gagawin ko yan, pero mas gusto kong pangunahan ang buhay mo. Yung personal na buhay mo. Kasi pagka na-acknowledge mo at kinilala mo na personal leader mo siya, pati yung mga personal na bagay sa iyo kahit maliit, dapat papangunahin mo siya. Kaya marami talaga hindi totoong shepherd si Lord eh. Kasi bagsak dito sa area na to eh. Halimbawa, gusto mo magka-jowa, tatanungin mo si Lord, Lord, pangunahan niyo po ako sa pagpili. 5 po kasi sila eh. Nahihirapan po ako. Nakapila po sila lahat. Sobrang ganda ko po eh. Amen? Diba? May mga personal choices ka. Sabi mo, ito gusto ko. Ito. Ang dami mong gusto. Ito pa. Ito pa. Gusto ko tall, dark, and handsome. Sabi ni Lord, hindi yan ang gusto ko. Gusto ko sa iyo, tall, small, and medium. Hindi ganong kagwapuhan. Kailangan si Lord, kung shepherd mo siya, siya mamimili para sa iyo. Wala namang tupa kapag inakay siya ng pastol, ng shepherd. Sasabihin ng tupa, ayoko dyan. Hindi ko gusto yung pagdadala mo sa akin. Si Lord ang pipili. Dito tayo. Ito ang damuhan para sa iyo. Ayoko niyan, damuhan na yan. Nagigets niyo po ba ako? Kaya kung talagang si Lord ang divine leader mo, pinipili mo na maging personal leader mo siya. Pag-aaral mo, talaga bang si Lord ang naggabay sa iyo o namili para sa iyo kung anong kurso kukunin mo? Maraming kabataan kumuha ng kurso dahil yun ang gusto ng barkada. Sino namili ngayon? Barkada mo. Uy, ito kunin natin, oh. Mag-nurse tayo. Ngayon, nakatapos ka ng nurse, tiwangwang. Kasi hindi mo naman gusto yun, napilitan ka lang. Kasi kung ano yung gusto ni Lord sa iyo. Pagka shepherd mo siya, kung ano yung gusto ni Lord para sa iyo, yun dapat ang mangyari. Amen? Amen ba ron? O, hawakan mo ulit kami ng katabi mo, sabihin mo, ikaw ang topic. Diba? Ikaw ngayon ang pinag-uusapan natin, parang ang dami mo nang pinili, hindi mo pinansin si Lord. Kaya, pagka hindi si Lord ang shepherd mo at ikaw ang nasusunod, yung mga personal sa buhay mo, kahit maliliit, kahit na mga tingin mo, private, para sa akin to, desisyon ko to. Pagka ganun ka, pag nagbasa ka ng Bible, huwag mong basahin ng Psalms 23. Kasi hindi mo pwedeng angkinin na the Lord is my shepherd. Basahin mo na lang, palitan mo yung word. The Lord is the shepherd. Ganun na lang. Kasi pag sinabi mong my, personal yun. Amen? Amen. Pangatlo, sabi diyan, the Lord is my shepherd. Doon naman tayo sa shepherd. No? Una, pag sinabi mong meron kang pinapahintulutan mo yung leading ni Lord sa buhay mo, meron kang divine leading, means He is your principal leader, personal leader, and pangatlo, pastoral leader. No? Talaga ina-acknowledge mo siya ang pastor ng buhay mo. Pag sinabing pastor, o pastol, o shepherd, no? Hindi lang basta leader yan. Pag sinabing shepherd, yung destiny mo,
Kaya nga sabi ko sa inyo, mula doon sa kulungan, dadalhin niya sa green pasture. Napakahalaga sa shepherd ang patutunguhan ng kanyang mga tupa. Yung welfare ng kanyang mga tupa. Pag sinabi mong pastoral leader mo si Lord, hindi ka dapat mag-aalala. Wala kang tupang makikita na nag-aalala. Dahil paggising niya sa umaga, alam niyang gagabayan niya ng kanyang pastol, dadalhin na yan sa mainam na pastulan, sa tahimik na batisan. Kaya walang nagkasakit na depression ang mga tupa. Amen? May nabalitaan ba kayo? Kaya kahit mga ibon Kaya yung kantang, ang mga ibon na lumilipad. Alam niyo ba yung kanta? Sabay niyo ako. Minamahal ng Diyos, di kumukupas, ang mga ibon na lumilipad. Alam niyo naman pala Huwag ka nang malungkot. Sabihin mo sa katabi mo, huwag ka nang malungkot. Kaya walang tupang malungkot. Walang ibong malungkot. Kasi alam nila meron silang tagapag-alaga, meron silang leader na nagpapastor, na nangangalaga. Pag sinabing pastor, nangangalaga, taking care of them. Kaya pag sinabi mong divine leading, meron kang shepherd, dapat hindi ka takot, hindi ka nag-aalala. Amen? Kasi meron kang pastoral leader. Amen. Now, ngayon ang pag-usapan natin, the benefits of divine leading. Ano ba pakinabang, ano ba maganda kapag ka si Lord ang shepherd mo, pagka meron kang divine leading? Okay? Yun ang ating pag-uusapan ngayon. Ano ba ang ang resulta, ano ba ang benepisyo kapag tayo ay merong divine leading? Mahalaga po ito. Ulitin ko, hindi tayo pwedeng manguna sa buhay natin, hindi pwedeng tayo lang ang magpapatakbo sa buhay natin, hindi pwedeng nag-iisa tayo, kailangan natin ng leading ng Panginoon. Pag siya ang nanguna sa atin, ito yung magiging mga resulta. Are you excited? Are you ready? So, pag-uusapan natin, ano ang magiging magandang mangyayari kapag si Lord ang ating pastol. Number 1, verse 2 to 3a. Nung sinabi niya, the Lord is my shepherd, I shall not want. Sabi sa verse 2, He lets me rest in green pastures. He leads me to calm water. And verse 3a, He gives me new strength. Sabi niya, dinadala niya ako sa masarap, mainam, di ba? Napakagandang pasture. Ano ba sa Tagalog ng pasture? Damuhan o pastulan. Pag sinabing ganon, ibig sabihin yun, magandang grazing ground. Pag sinabing grazing ground, kainan ng mga tupa. No? Kahit kambing o mga hayop na kumakain ng damo. Hindi niya dadalhin yan sa mga tuyong damo. Hindi niya dadalhin yan doon sa mga damong walang sustansya. Dadalhin ng shepherd ang kanyang mga tupa doon sa lugar kung saan matataba, no, greenery yung pagkakainan ng mga tupa. At hindi lang doon sa mga kakainan, kundi doon sa iinuman. Ang mga tupa kasi hindi yan iinom pagka maingay yung lagaslas ng tubig. Kaya sabi diyan, quiet or calm water. Kaya kapag halimbawa, yung pagdadala niyang ilog ay walang calm, gagawa pa ng paraan ng shepherd niyan. Lalagyan niya ng mga bato, pangharang, no? Para hindi yung salpok ng tubig, nandun lang sa banda roon, haharangan niya doon, para dito yung lagaslas tahimik lang. Ganoon ang mga tupa. Kaya sobra ang effort ng mga shepherd. Ano naman ang purpose niya? Bakit gusto niyang dalhin sa mainam na pastulan? Bakit gusto niyang dalhin sa tahimik na batisan? Kasi doon sa kanilang paglalakbay. Pakinggan niyo ako. Doon sa kanilang paglalakbay, mula doon sa kanilang kulungan, kung saan sila dumaan, malayo yung kanilang lakbayin. Bago sila makarating doon sa
sa green pasture at saka doon sa quiet waters, mga gutom na gutom, pagod na pagod, uhaw na yung mga tupa. Kaya nga sabi sa verse 3, no, ano sabi diyan? Patapos sabihin nyo, He lets me rest in green pastures, He leads me to the calm water, He gives me new strength. Sa ibang translation, He restores my soul. Amen. Yan ang benepisyo kapag ka si Lord ang nangunguna sa iyo, pag ang Panginoon ang shepherd mo, unang karanasan na maganda, number 1, restored life. Renewed life. Sino umaamin sa inyo? Pakinggan niyo mabuti. Tanong ko to. Sino umaamin sa inyo na ang buhay sa mundong ito nakakapagod? Taas ngayon kamay nung umaamin na nakakapagod talaga sa mundong ito. Amen. Di ba? Yun lang, pag wala kang pera, nakakapagod talaga. Kaya meron tayo lagi narinig, ang hirap maging mahirap. Amen ba ron? Nakakapagod yung may mga problema kang relasyon. Kayong mag-asawa. Kayong magkasintahan. Talagang nakakapagod. Amen. Nakakapagod mag-aral. Nakakapagod magtrabaho. Kaya nga laging nakapost sa Facebook, parang pagdating ng Monday, ayaw pa pumasok. Monday na naman. Amen? Kahit sa pag-aaral, pag Monday, parang parusa, no? Parang ang sarap lagi Saturday and Sunday. Pagka Monday na, maliban na lang, pagka may mga pinopormahan nga sa school, laging excited yan. Pero sa totoo lang, nakakapagod ang buhay. Amen. Pag may mga karamdaman, di ba? May mga testings and trials, sufferings, challenges na dumarating sa atin, nakakapagod. The same is true with the sheep, yung kanilang paglalakbay. Kaya sa buhay na ito, hindi pwedeng wala tayong divine leading, walang shepherd. Dahil kung hindi, babagsak ka na lang isang araw. No? Titigil ka na lang isang araw, susuko ka. Kaya maraming mga tao nagpatiwakal, kaya maraming mga tao nag-addict. Alam niyo ba yung mga nag-a-addict na yan? Mga nag-i-engage sa mga ganyang bisyo. Ano yan simpleng pagpapatiwakal. Nawala na ng pag-asa, napagod na. Amen? Kaya waka mo yung kamay ng katabi mo. Dali, sabihin mo, hindi mo kailangan mapagod. Or, hindi ko sinasabing hindi mo kailangang mapagod, talagang nakakapagod ang buhay, yan talaga ang karanasan, pero pwede kang mapalakas uli. Amen. Pwede tayong ma-restored sa ating strength. Kaya sabi niya rito, He gives me new strength. Restored life. Nakakapagod, pero pagka meron kang shepherd, pero pagka merong nagli-lead sa iyo, ang Panginoon, nire-renew niya yung strength natin. Nire-restore niya yung strength natin. Amen. At anong madalas niyang gagamitin? Salita ng Panginoon. Ito yung ating green pasture, yung Word of God. Amen. Kaya hawakan mo yung kamay na katabi mo, sabihin mo, buti na lang nandito ka ngayon. Amen? So kaya nga, pagka tayo naglalakbay, pagka meron tayong leading ng Panginoon, ang lagi niyang ginagamit para i-lead tayo, Word of God. Kaya nga sabi mo sa katabi mo, Word of God is our final authority. Hindi yung sinabi ng tao. Kasi alam ninyo, yung mga salita ng tao, lalo na yung mga chismosa, yung mga marites, yung mga bulong-bulungan, yung mga malisyoso na sinasabi, nakakapaghina ng kalooban yan Minsan galing ka sa church, galing ka sa cell group, tapos meron kang nakausap na akala mo makakatulong sa iyo kasi may tatak din, leader, pastor, pastora. Pero pag nakausap mo, manghihina ka. Bakit? Kasi yung sinabi sa iyo hindi based sa Word of God. Ang nakakapagpalakas sa atin, salita ng Diyos. Yan ang ating green pasture. Amen. Diyan tayo dinadala ng Panginoon. Kaya araw-araw,
Dinadala ka ng Panginoon sa pagdi-devotion. Pero anong ginagawa mo? Kinakalimutan mo yung pagdi-devotion. Hindi mo alam, yung pagbabasa, pagbubulay-bulay ng salita ng Diyos, yan yung makakapagpalakas sa'yo. Amen? Without the leading of God, without the shepherding of God, sisiguraduhin ko sa iyo, lagi kang pagod. Amen. Ang buhay na hindi nagdi-devotion, hindi nagfi-feasting sa Word of God, hindi nag-i-enjoy sa green pasture ng Word of God, nangihina yan. Amen? Okay, tignan mo yung katabi mo. Mukha bang nangihina na? Sabihin mo sa kanya, debo ka rin pag may time. Yung salita rito na, He restores my soul o He gives me new strength, ang ibig sabihin niya sa Hebrew word ay, He brings it back. Sino yung umatin dito last Sunday? Taas ngayon kamay nung nakadalo ng last Sunday. Wow, ang dami naman pala. Di ba, natatandaan niyo yung sinabi ko, na sa takbuhan, no, ang tao may capacity lang na tumakbo hanggang 180 to 200 miles. Pagka narating niya na yung ano na yon, yung rurok na yon, para na siyang nag-hit ng wall, para na siyang bumabangga, parang hindi niya na kayang magpatuloy pa. Nagka-cramp na yung ano niya, muscles niya, di ba? Kinakapos na siya ng hininga. Talagang parang hindi mo na kayang magpatuloy. Pero pagka pinilit mo pang magpatuloy, doon nakakakuha ka ng tinatawag na second wind. Amen? Nare-restore back yung iyong energy, yung iyong lakas. Ganon ang ginagawa ng Panginoon. Please listen. Pagka si Lord ang shepherd mo, pagka siyang nangunguna sa iyo, lagi kanyang bibigyan ng second wind. Lagi niyang ibabalik sa iyo yung iyong lakas. Amen. Sino yung gusto niya laging mabalik o mapanauli yung kanyang lakas? Amen? Palakpakan nga natin si Lord ng may lakas. Yung kanyang pagdadala sa atin sa green pasture, sa quiet water, ang purpose nun is to restore and to renew yung strength ng mga tupa. So, mahirap mag-travel, no? Mahirap maglakbay sa mundong ito kapag tayo ay hindi nare-restore yung strength. Kailangan nagpapanibagong sigla. Kailangan na napapanauli yung lakas natin. Amen. Kaya nga, di ba, kapag naglalakad ka, paminsan-minsan magpapahinga ka, iinom ka ng tubig, magmimerienda ka, o kinakailangan, complete meal, tapos papahinga uli, at saka ka na naman uli, babiyahe o maglalakbay. Kasi, pag pinag-usapan ang paglalakbay, kasama dyan yung pagod. Amen ba ron? Amen? At pagka napapagod tayo, mahalaga na tayo po ay nakakaranas ng renewal of strength. Kaya need natin ang leading ng Panginoon. Kaya need natin ang divine leading. Kasi pagka siya ang nagli-lead sa atin, dadalhin niya tayo sa mainam na pastulan, i-feed niya tayo, ino-nurture niya tayo, ino-nourish niya tayo so that we will be refreshed. Amen. Tignan niyo nga yung mga katabi niyo, mukha bang refresh? Ha? Mukha bang sariwa? O mukhang bilasa? Ha? Pag sariwa yan, talagang malayo pa mararating yan. Kaya kailangan natin ng gabay. Sino naniniwala kailangan natin ng gabay ng Panginoon? So, yung mga hindi nagpapagabay, sila yung ang buhay matamlay. Amen? Pag ayaw mo ng leading, ayaw mo ng guidance, ayaw mo ng patnubay, talagang lulupay-pay ka. Kasi nakakapagod talaga ang buhay. Amen? Lahat ng area ng buhay natin, kami, yung mga primary 12 natin, grabe ang trabaho nila. Ito ngayon, itong nakaraang week, itong nakaraang linggo na to, halos araw-araw may mga ginagawa. Walang patlang. Kaya nga ako, kagabi, hinay blood na ako.
Grabe, gabi-gabi kasi. Merong couples night, merong singles and young professionals fellowship. Lahat nun nandun kami, lahat nun nagtuturo kami. Tapos may harvest night, tapos may dedication at birthday ni Keliel. Grabe kung wala ang shepherd, kung walang divine leading, maaaring wala, hindi na makakatayo ngayon. Pero bakit may energy pa ako? Because the Lord restores my soul. Amen? Palakpakan naman natin ang Panginoon. Nakakapagod, pero ang Diyos ang nagpapanauli ng ating lakas kung siya ang iyong shepherd. Amen? Kaya kagabi, high-blood ako, isang lang siya, katapress lang siya, tapos na. Amen? Katapress na sinamahan ng matinding panalangin, no? Ayun na. Malakas na uli. May energy na uli ngayon. Amen po. Dahil kung wala si Lord, baka pwede akong mag-message sa mga primary 12. Kayo na muna mag-preach sa sa church. Hindi ko kaya ngayon. Hindi. Actually, wala akong natatandaan. Maraming mga pagkakataon na sa akin na Saturday, magkakaroon ako ng problema, magkakasakit ako, na pwede na sabihin ko, hindi ako magpupunta ng Sunday. Pero wala ako naalala na Sunday na hindi ko ginampanan ang aking tungkulin dahil ako po ay nagkasakit o ako'y nanghina dahil si Lord lagi akong pinapalakas. Amen? Amen po. The same is true with you. Pare-pareho lang tayo kung si Lord ang gagawin nating pastol o shepherd ng buhay natin, pwede tayong manghihina pansamantala, pero along the way, patuloy niya tayong i-restore, patuloy niya tayong i-refresh. Amen. Isa pang malakas na palakpak para sa Panginoon. Kaya mayroong isang pastor, ang pangalan niya ay Philip Keller. Siya ay literal na nabuhay o lumaki sa isang pastulan. Ibig sabihin, yung family niya ay merong alagang mga tupa. Marami silang alagang tupa. So, he was a shepherd boy. Kaya, nakaka-relate siya bilang pastor, nagamit niya yon sa pag-aalaga ng mga tupang ibinigay sa kanya ng Panginoon. Mga miyembro, mga tupa ng simbahan. Minsan nagkwento siya, sabi niya, ang tupa raw, pakinggan niyo mabuti ito para makarelate tayo. Ang tupa raw, pagka iyang bumagsak, pagka halimbawa natalisod o na out of balance, bumagsak, wala siyang kakayanan. Ganyang kahina ang tupa. Walang kakayanang bumalik uli, tumayo. Di katulad ng aso, di ba? Pag bumagsak yan, tatayo yan. Ang pusa, tatayo yan. Halos lahat ng mga hayop, kahit nga pagong magpapatulong lang yung pagong pag nakatihayan ganyan Di ba? Gagawa ng parang ikot-ikot hanggang sa makakuha ng mga makakalsuhan niya para makabangon siya uli. Pero tupa, ganong ka-weak, ganong kahina ang tupa. Mahina na katawa, mahina pa utak. Pagbagsak, ganon na. Kung ano yung kanyang pagkalagayan ng pagbagsak, ganon na siya. Kaya kapag walang shepherd yan, patay talaga, kawawa ang tupa. Kaya pagbagsak ng tupang ganyan at hindi nakabangon, wala yung shepherd, pag nadat na ng leon, pagkain na. Nadat na ng mga lobo, ng mga wolf, pagkain na siya. Ganon ka-vulnerable ang tupa. Kaya Philip Keller, ang ginagawa niya, pagka may nakita niya, kasi pag natagalan daw na nakaganon ng tupa, nakahiga, parang tayo rin. Sino yung nakaranas sa inyo na nahiga ka ng matagal, nakatulog ka sa isang side, kaliwa o kanan? Paggising mo, namamanhid. Tama? Kasi naipit, yung dugo hindi na dumaloy. Tama ba yan? Ganon din ang tupa. Pagka nakahiga siya ng matagal na ganon, hindi na dumadalo yung dugo niya sa kanyang legs. Kaya pag inabutan ng shepherd at ibinangon, hindi pa rin makatayo. Kasi nga, manhid yung paa. Walang dumadaloy na dugo, kaya pag tinayo niya, bumabagsak uli. Kaya ang ginagawa ni
Philip Keller bilang isang shepherd, bilang isang tagapanguna, tagapag-alaga ng tupa. Pag tinayo niyang ganyan, iipitin niya ng paa niya para makatayo. Sabay, hinihimas niya rin yung paa. Yung 4 na paa para dumalo yung dugo. Tsatsagain niya yon. Ganoon kabuti, ganoon kamalasakit ang shepherd sa kanyang tupa. Gagawin niya yon hanggang sa ma-restore yung lakas ng paa ng tupa. Himas dito, himas dun. Tapos, susubukan niya uli, patatayuin. Tapos, hindi pa rin kaya, babagsak pa uli. Itatayo niya na naman. Hihimasin niya na naman. And little by little, no, sa kakahimas, kakaalaga niya doon sa tupa, titibay na uli, makakatayo na. Na-restore uli yung lakas ng tupa. Amen. That's the benefit of having a shepherd. Alam mo ba kung bakit hanggang ngayon nakatayo ka pa rin? Hanggang ngayon, lumalaban ka pa rin sa buhay? Hinimas ka ng Panginoon. Ni-restore ng Lord yung health mo. Alam mo, panghimas niya, yung pagtuturo katulad nito, yung salita ng Diyos na na-devotion mo, ang sama-sama ng pakiramdam mo, bagsak ka na, malungkot ka, pero dahil nabasa mo yung salita ng Diyos, hinimas-himas ka ng Panginoon, ni-restore yung iyong kalakasan. Amen. Glory sa Lord. Palakpakan natin ng malakas ang Panginoon. That's the benefit, no, nang meron tayong divine leading. 1 Peter chapter 5, verse 10. 1 Peter chapter 5, verse 10. And then, after your brief suffering, talagang sa buhay talaga, merong suffering. The God of all loving grace, who has called you to share in His eternal glory in Christ, will, tignan nyo ha, personally and powerfully restore you and make you stronger than ever. Kahit daw sabi niya panandalian na nakakaranas tayo ng mga suffering, ng mga paghihirap, ng mga kaguluhan sa buhay. Pero ano sabi niya? Ang Diyos na tumawag sa atin sa pamamagitan ni Kristo, sabi niya, will personally and powerfully restore you. And, sabi niya dyan, make you stronger than ever. Sino rito yung, dahil alam mo, inalagaan ka, pinangunahan ka ng Panginoon, you are stronger than ever. Amen? Grabe. Kami nila Pastora Evelyn, ang dami naming pinagdaan ng mga paghihirap, pero hindi kami pahina ng pahina. Alam mo, pag si Lord ang shepherd mo, kahit anong daanan mong problema, kahit anong daanan mong mga pangit na pangyayari, hindi ka pahina ng pahina, kundi palakas ka ng palakas. Amen. Stronger than ever. Tignan mo nga yung katabi mo, stronger than ever ba yan? Ha? Mas lumakas ba kaysa doon sa dati? Kaya magpapatuloy tayo. Dapat tuloy ang hayaan natin si Lord ang maging shepherd natin. Meron tayong divine leading dahil kapag may divine leading tayo, no? Kahit anong mangyari, hindi ka malulumo, hindi ka babagsak, hindi ka susuko, kundi lalakas ka ng lalakas. Hallelujah. Praise God. Amen. Sa pangmalakas na palakpak. Ulitin ko, life's journey is exhausting and very draining. Amen? That's why we need our shepherd. He alone can restore our strength. Siya lang ang pwedeng magpalakas. Maybe may mga tao na nakakatulong din sa atin, pero yung tulong na naibibigay ng tao sa atin para lumakas is not enough. Amen? May hangganan yun. Pero ang tulong na pagbibigay ng kalakasan, walang ibang panggagalingan yan, kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Hallelujah. Amen. Okay, pangalawa. Ano yung unang benefit kapag tayo ay merong divine leading o si Lord ang shepherd natin? Ang una ay restored
life. Pangalawa, verse 3b and 4. He leads me on path of that are right for the good of His name. Verse 4, even if I walk through a very dark valley, I will not be afraid, because you are with me, your rod and your shepherd's staff comfort me. Ganda. Anong sabi diyan ng ni David na mga awit? He leads me on path that are right. Ang shepherd, dadalhin ka niyan, aakayin ka niyan, hindi kung saan-saan. Kaya maraming tao ligaw. Naliligaw ng landas kasi sarili niya lang ang nangunguna. Sarili niya nagdidesisyon. O kaya naman, may mga tao siyang pinakikinggan, naligaw din. Ang isang taong naliligaw at humingi ng tulong sa isang naliligaw din, pareho na silang naligaw. Amen. Biro mo, magtatanong ka, paano ba magnegosyo sa taong na-bankrupt? E di, ang ipapayo niya sa iyo kung paano rin mabankrupt. O kaya naman, meron kang problema sa asawa mo o may problema kayong pamilya, tapos magtatanong ka, makikinig ka sa taong hiwalay sa asawa. Galing ng counselor mo, no? Alam mo, nag-away kami mag-asawa. Ano ba dapat kong gawin? Hiwalayan mo. Tignan mo ako. O, di ba? Ano man ipapayo sa iyo nun? Tama? Kaya nga, di ba, may mga nag-aaral, nagtanong ka, anong gagawin ko? Naku, mukhang babagsak ako eh. Hindi ako masyado, hindi ko sigurado yung inaral ko eh. Eh, humingi ka ng payo at nakinig ka doon sa bagsak din. Hayaan mo lang yan. Maawa din si ma'am. Papasa din tayo niyan. May konsensya yan si ma'am, born again yan eh. O, di ba? O, di ngayon, resulta, bagsak kayo pareho. Nagigess niyo po ba ako? Alam niyo, kaya nga sabi natin, ang buhay sa mundong ito, journey. Paglalakbay. Kinakailangan sa paglalakbay mo, tama yung daan na dinadaanan mo. Kaya nga hindi tayo dapat doon sa dating daan, dapat tayo sa tamang daan. Akbayan mo yung katabi mo, dali. Dali, akbayan mo sa balikat. Siyempre, hindi sa ulo. Sabihin mo, nanonood ka pa ba ng dating? Dapat tamang daan. Amen mo ron? So, alam niyo mga kapatid, ulitin ko, yung salitang, sabi rito, He leads me on path that are right. Yung salitang path diyan, sa Hebrew word, ang ibig sabihin, a well-defined, well-worn trail. A well-defined. Pag sinabing a well-defined, talagang sigurado, kitang-kita yung daan. Well-defined eh. Pag sinabing well-defined nose, ibig sabihin, kitang-kita, matangos talaga. Diba? Pag sinabing well-worn trail, ibig sabihin, kitang-kita mo talaga na lagi nang dinadaanan kasi yung mga damo doon patay na. Nagigets niyo po ba ako? Sino ba sa inyo ang nanirahan sa probinsya? Lalo na sa Pilapil. Lahat kasi nung gilid ng Pilapil pwedeng daanan eh, pero hindi lahat yun madali. Kaya meron diyan na particular na laging dinadaanan ng kalabaw, laging dinadaanan ng tao, ng magsasaka. Kaya kitang-kita mo, well-defined yun. Na pag lagi nang dinadaanan yon, ibig sabihin yun yung tamang daan. Kasi kung maling daan yon, hindi dadaanan yon. Amen. Nagigets niyo po ako? So pagka si Lord ang shepherd mo, si Lord ang naglilid sa iyo, yung dadaanan nyo, tiyak, sigurado, tama. Amen? Kaya kung ayaw mong maligaw sa buhay na ito, dapat meron kang divine leading. Dapat si Lord ang shepherd mo.
Amen. Okay, para ma-appreciate natin na meron tayong divine leading, meron tayong shepherd, let us study the nature of the sheep. No? Mabilisan lang. Isa sa mga katangian ng tupa, they are gullible. Anong ibig sabihin ng gullible? Yung madaling madaya, madaling malinlang, kung kani-kanino sumusunod. Gets nyo? Meron yung isang video na ipinakita, napanood ko sa YouTube. May babaeng sa probinsya to ng Australia. Kung saan malawak pa rin yung mga palayan o mga kagubatan o mga pasture. Kung saan may mga sheep, cows, etc. Etong babae, nagja-jogging siya. Meron siyang headset. Kikinig siya ng music habang siya nagja-jogging. Tapos, nung nagja-jogging siya, parang napapakiramdaman niya, teka muna, parang hindi ako nag-iisa. Parang may sumusunod sa akin. So, kinabahan siya kasi baka mamaya rapist o baka mamaya masamang loob yung sumusunod sa kanya. Kaya, habang nagja-jogging siya, dahan-dahan siyang lumilingon para masilip niya kung sino yung sumusunod sa kanya. Pagtingin niya, ang gulat niya, kasi nga hindi niya naririnig meron siyang headset Ang laking gulat niya, ang daming tupa sumusunod pala sa kanya. No? Sinusundan siya habang nagda-jogging. Hindi shepherd yon ng mga sheep, pero sumunod kasi nga nadaya akala dahil may nangunguna, mayroong naglalakbay, akala pwede sundan. Alam nyo, tayong mga tao, gullible tayo. Minsan akala natin dahil magaling na leader, di ba? Mga napapanood natin sa YouTube, mga artista, mga politiko, pwede nating sundan kagad. Amen. Kaya marami tayong nadadaya, naliligaw, kasi sunod tayo ng sunod. Dapat ang sinusundan lang natin yung shepherd natin. Amen. Dapat huwag tayong gullible. Dapat huwag tayong madala ng emosyon, madala ng gaya-gaya. Sino rito yung mahilig sa gaya-gaya? Diba? Kaya tayo mahilig tayo sa fashion, sa uso. Dahil merong iPhone yung kaklase mo, kailangan may iPhone ka rin. Diba? Dahil nangutang yung kaibigan mo, nangutang ka na rin. Kailangan po mga kapatid, kung ano leading ng shepherd mo, yun ang gagawin mo. Hindi dahil uso, hindi dahil ginagawa ng nakararami. Dapat kung ano ang sinasabi, sabi ng shepherd mo, dito tayo. Dito tayo. Amen. Kaya kahit na 10 kaibigan mo pa, 10 kamag-anak mo pa ang nagsabi, eto gawin natin sa Sunday, pero ang sabi ng shepherd mo, sa Sunday magsisimba ka, halika rito. Kaya congratulate mo yung katabi mo, hindi sumama sa hindi sumama sa gimmick ng kanilang kamag-anak. Men, pwede, congratulate mo kami mo naman, buti na lang nandito ka ngayon. Minsan nauuna yung nauuna yung mga extra. Pag sinabi kasing mga bagay na walang kinalaman sa pagsunod mo sa Panginoon, ang tawag doon extracurricular. Kaya nga extra Hindi yan yung una, hindi yan yung prioridad. Naligaw ka kasi nga hindi ka sumunod sa shepherd mo. Amen. Sino yung ayaw maligaw dito? No? Nakakainis pa naman pagka halimbawa, katulad nung pag may pupuntahan kami, nag-Google Map kami, nag-Waze kami, na-waste lang yung time Natagalan Nakakabagal kasi pag naliligaw tayo. Amen. Tama ba yon? Speed and acceleration tayo, pero ikaw ang bagal mo. Bakit ka mabagal? Kasi naligaw ka. Bakit ka naligaw? Hindi ka sumunod sa shepherd mo. Merong divine leading. Araw-araw yan. Oras-oras yan. Mayat-maya yan. Merong leading na ginagawa sa atin ng Panginoon.
We're always, no? We're always led by the Holy Spirit. May mga gagawin ka, sasabihin sa iyo ng Banal na Espiritu, huwag mong gawin yan. Hindi tama yan. Pero dahil di ka nakinig, naligaw ka. Si Paul, no, nung sila'y nagpapasimula ng kanilang missionary journey, papunta sana siya dito sa Asia kagad eh. Pero ang sabi ng Holy Spirit, hindi dyan, Paul. May leading. Kaya hindi naligaw si Paul kasi narinig niya yung leading ng Panginoon. Kasi shepherd niya si Lord. Nung nakinig siya sa Panginoon, pinapunta siya sa Europe. Kaya ang ikot ng revival, Europe, papuntang ganyan, then United States, o ganyan, hanggang ngayon nandito na. Yung dapat uunahin nila, ngayon nandito na sa Asia, ang kilos ng Panginoon. All because nakinig si Paul sa leading ng kanyang Panginoon. Amen. Maraming mga tao naligaw. Mali ang nagawa, mali ang napuntahan. Kasi hindi nakinig. Hindi inalaw ang Panginoon na maging shepherd. Okay, hawakan mo yung kamay ng katabi mo, sabihin mo, huwag kang gagaya sa mga gullible na tupa. Di ba? Pangalawang katangian na hindi maganda ng tupa, una, they are gullible. Pangalawa, they have no sense of direction. Wala silang sense of direction. Halimbawa, andito kulungan nila. O, nandito sila nakatayo. Tapos, nandyan lang mga 10 to 20 meters lang yung napakagandang grazing ground o yung pwede ng pagkainan ng mga damo. Wala yon. Hindi nila kayang puntahan yun. Wala silang sense of direction na, naku, ayun, ang ganda ng ang ganda ng mga damo, punta tayo doon. Wala silang ganon. Pag dinala naman sila ng shepherd doon, nakarating sila, nanghinain sila, tapos iniwan sila ng shepherd, wala rin silang sense of direction para makabalik, para makauwi. Kaya dahil ikinumpara tayo sa tupa, ganun din tayo sa totoo lang. When it comes to spirituality, when it comes to eternity, people don't have that sense of direction. Kaya nga sabi ng salita ng Panginoon, maraming mga bagay na akala ng tao tama, pero ang dulo kapahamakan. Because we don't have that sense of direction. Amen? Oh, hawakan muli sa kamay yung katabi mo. Dali, hawakan mo, sabihin mo sa kanya. Baka akala mo tama yung ginagawa mo. Baka mamaya kapahamakan pala yan. That's why we need divine leading. Amen. Sino yung nagsasabi, kailangan ko ng leading ni Lord para hindi ako maligaw? Okay, pumalakpakan ng malakas yung nagsasabi ng, kailangan ko ng leading ng Lord. And another characteristic na hindi maganda ng mga tupa ay ito. Number 3, sheep are prone to wander. Sheep are prone to wander. Kaya kailangan talaga ng shepherd, kaya kailangan talaga ng leading. Kasi ang mga tupa, madalas siyang naliligaw. Nanginginain nga lang yan, habang nanginginain yan, wala nga sense of direction eh. Ano nanginginain yan? Palayo na siya ng palayo. Kaya na-observe nyo yung turo ng Panginoon, yung parable ng Panginoon, yung the lost sheep, na pagka nawala, bakit nawawala ang tupa? Napupunta sa mga siit-siit. Kasi humiwalay doon sa grupo, lumayo sa shepherd. Kaya wag kang lalayo sa grupo na ito. Amen? Wag kang lalayo sa Panginoon, kundi maliligaw ka. Magiging kang ligaw na tupa o tupang ligaw. Okay, tignan mo yung katabi mo. Mukha bang tupang ligaw o mukha bang tupang masaya? Pag naliligaw, di ba? Mukhang kaawa-awa yun eh. Yan pa ang katangian ng tupa. They are prone to wander. Isaiah 53 verse 6. Basahin natin yung Isaiah 53 verse 6.
All we like sheep have gone astray. Tingnan niyo po yan. We have turned everyone to his own way. Katulad daw tayo, lahat tayo'y katulad ng tupa and we have gone astray. Naligaw. Kung saan-saan napunta. Kasi ang tupa talaga is prone to wander. Kaya dahil tayo prone to wander, we need a shepherd. Amen. Hawakan mo yung kamay ng katabi mo, dali sabi mo, kailangan mo si Jesus. Dahil pag wala si Jesus sa buhay mo, ikaw ay maliligaw. Minsan, no, kung tayo siguro yung nasa kalagayan ng tupa, pag dumaan tayo, katulad nung sabi diyan, no, even though I walk through the valley of the shadow of death, bakit yung mga tupa minsan pinadadaan pa ng mga shepherd sa mga ravine o mga ano man tawag dito? Mga bulubundukin, di ba? Mga bangin. Kasi pakinggan nyo, ang purpose noon, meron kasi silang pupuntahan na magandang lugar. Kahit bangin yan, yan yung tamang lugar. Amen? Yan yung tamang daan. Nagigets nyo ako? Kasi kung hahanap naman ang shepherd ng walang bangin, walang mapanganib na dadaanan, napakalayo ng iikutan at wala ring assurance na walang bangin doon sa kanilang dadaanan. Ang mahalaga sa shepherd, madala niya yung kanyang mga tupa doon sa mainam na pastulan, doon sa tahimik na batisan, no matter kung yan ay dark valley. Kahit dark valley yan, tamang daan yan. Basta shepherd ang nagdala sa'yo. Ang nag-akay sa'yo. Amen. Minsan may mga dark valley sa buhay natin, may mga problema, may mga paghihirap. Minsan, nalalagay ka pa nga sa valley of death, na para bang nagsakit ka, mamatay ka. Minsan, inaalaw ng Lord, dalhin ka at akayin ka ron. Kasi yun ang tama. Kasi yan ang magiging daan mo para makarating ka doon sa best place na pagdadalan sa iyo ng Lord. Amen. Sulat nyo to. Maganda tong ano. Every valley is a right path to something better. Ulitin ko, every valley is a right path to something better. Kahit na mahirap yan, pangit yan, masalimuot yan, pagka diyan ka pinadaan ng Lord, right path yan. Kasi ang dulo niyan maganda. Makakabuti para sa iyo. Amen? Amen? Sino may mga problema ngayon? Taas ngayon kamay na may mga problema, may mga pinagdadaanan. Ayan. Sabihin mo sa katabi mo nagtaas ng kamay, yung pinagdadaanan mo, tamang daan. Amen? So, right path yan kung saan ikaw ay inaakay ng Panginoon. Proverbs 4:11. Proverbs 4:11, I have taught you in the way of wisdom, I have led you in the right path. Sabi ng Panginoon, tinuruan kita ng landas ng karunungan at inakay kita sa tamang daan. Napansin niyo ba yan? Kapag ka ikaw ay naglalakad at naglalakbay sa tamang daan, yan din yung lugar ng karunungan. Amen. Alam nyo, pagka tama yung dadaanan natin, God will supply us with wisdom. Kaya marami sa atin matatalino sa paaralan, pero hindi matalino sa buhay kasi walang shepherd. Alam nyo bang si Lord ang nagbibigay ng totoong katalinuhan? Ang paaralan nagbibigay ng information, pero si Lord ang nagbibigay ng wisdom. Amen? Kaya kung aasa ka lang sa gabay ng paaralan, you have a lot of information, but you don't have the understanding to the true nature of life. Kaya nangyari, puro ka ligaw. Kasi kahit anong ganda ng natutunan mo sa paaralan, hindi yan sapat
para maging matagumpay ang pagharap mo sa buhay. Sa paaralan, di ka naman tuturuan dyan paano ka makisama, paano ka maging maayos yung pagsasama ninyong mag-asawa. Kaya mahalaga, allow natin si Lord manguna sa buhay natin. Amen. Sino gustong maging matalino? Kasi ang matalino hindi naliligaw. Pero ang landas ng katalinuhan ay yung tamang lugar kung saan doon ka pinadadaan ng Panginoon. Amen? Amen? Kaya nga sabi sa Proverbs chapter 3, verse 5 and 6, trust in the Lord with all of your heart and do not lean on your own way, on your own understanding. Sabi niya, in all your ways, acknowledge Him. Kilalanin mo siya sa iyong landasin. Anong gagawin? And He will make your path straight. He will make your path straight. Kaya magiging straight, tama. Kasi kinilala mo siya. Hindi ka naglalakbay mag-isa, kinikilala mo si Lord. Lord, kailangan kita. Magtitiwala ako sa inyo. Samahan po ninyo ako. At ang pangako ng Panginoon, pagka ganun ka, you acknowledge Him. No, for divine leading and divine guidance, He will make your path straight. Itutuwid niya yung landasin mo. Amen? Pag tuwid yung landas, magiging mas madali ang lakbayin. Amen? Mas may speed and may acceleration. Amen. Palakpakan natin minsan pa, Panginoon. Ano ang benefit kapag tayo ay merong divine leading? Pagka si Lord ang shepherd natin, number 1, restored life. Pangalawa, rightful path. Tamang daan. Pangatlo, verse 5 and 6. Ito, nandito na tayo. You prepared a meal for me in front of my enemies. You pour oil of blessing on my head. You fill my cup to overflowing. Surely, your goodness and love will be with me all my life. And I will live in the house of the Lord forever. Grabe. Okay, isa-isahin natin yan. Ano? Pag si Lord pala ang shepherd mo, pagka meron kang divine leading, ang sabi niya, no, you prepared a meal for me in front of my enemies. Pag may kalaban ka, kahit naman mga sundalo, pag may kalaban yan, nasa paligid lang, hindi yan makakain ng matino. Mabilisan lang kumain yan. O kaya, sila, shifting. O kayo muna kumain. Habang kami nakabantay. Pero ito ang sabi, no? You prepare a table for me in front of my enemies. Kahit nandyan yung sa ibang translation, you prepared a feast. Handaan, pagpipiging, masarap na kainan at salo-salo na nakikita ng aking kaaway. Pakinggan niyo po ito. Listen. Pagka si Lord ang shepherd mo, pagka meron kang divine leading, yung mga bashers mo, yung mga opposition mo, yung mga persecutors mo, yung mga galit sa iyo, nanonood lang sa magandang ginagawa ni Lord sa buhay mo. Inggit to the max sila. Amen? Kaya ang daming naiinggit sa atin eh. Kaya kung ano-anong mga pinagsasabi, mga prosperity gospel yan. Kailan ba tayo naging prosperity? Kung may prosperity gospel, kahit kailan hindi ko yan yayakapin. Because my ultimate purpose is to bring souls to Jesus. Amen? But it doesn't mean na hindi tayo dapat yumaman. Dapat the more we are passionate to win souls for Jesus, the more tayo dapat pagpalain ng Panginoon dahil marami tayong dapat pagkagastusan. Amen. Hawakan mo yung kamay ng katabi mo. Sabihin mo sa katabi mo, pagpapalain ka ni Lord. Pag pinagpala ka ni Lord dahil siya ang shepherd mo, panonoorin ka ng mga kumakalaban sa iyo. And inggit to the max sila. Baka dumating yung panahon, sabihin, sama na rin nga ako sa iyo. Gusto ko rin maging shepherd, yung shepherd mo. Amen?
Amen ba ron? Then, ang sabi diyan, you pour oil of blessing on my head. You fill my cup to overflowing. Grabe, no? Ang sabi diyan, you pour oil of blessing. Sino rito gusto makaranas mag-pour ng oil of blessing si Lord sa iyo? No? Hindi lang ngayon, kundi buong taon ng 2025 and beyond. Okay? Grabe, you pour oil of blessing. Sabi ni David yan, on my head. And sabi, and you fill my cup to overflowing. Sabay-sabay nga sabihin, overflowing. Kita nyo yan? Pagka si Lord nag-bless, overflowing. Kaya paano mo sasabihin na hindi dapat tayo mag-aral ng prosperity? Si Lord mismo, si David mismo, ang sabi niya, pag binuhusan ako ng Panginoon ng pagpapala, oil of blessing, my cup fill to overflow. Overflow is our portion. Kung tupa ka ng Panginoon, kung alaga ka ng Panginoon, ang portion niya sa iyo, overflow. Alam niyo, ang mga shepherd, hindi yan tipid magpakain sa mga tupa. Oh, isang dahong ka lang ha, tama na. Nagets niyo ako? Pag nagpakain yan sa gana, na yung tupa na lang ang susuko. Nagigets niyo po? Kaya sabi rito, He fills my cup to overflowing. Kaya hindi masama ang pagpalain ng sagana dahil yun ang sabi ng Biblia. Ang sabi ni David, He fills my cup to overflowing. And that even Jesus Christ, anong sabi niya? John chapter 10, verse 10, ang magnanakaw o pumarito para magnakaw, pumatay at magwasak. Yung ba gusto nyo? Ang demonyo pumarito para pagnakawan tayo, wasakin tayo, patayin tayo. Pero ang sabi ng Panginoon, subalit pumarito ako para bigyan sila ng isang buhay na ganap, isang buhay na kasiyasiya, at isang buhay na sagana. Amen? Parang wala kayong narinig Kaya pala pumunta rito ang shepherd para tayo bigyan ng isang buhay na ganap, kasiyasiya at sagana. Tapos ayaw mo ng kasaganaan? Parang hindi tama yun. Makita natin sa Biblia, lahat na naglingkod sa Panginoon, Abraham, di ba? Isaac, Jacob, David, puro mayayaman, puro sagana. Bakit naman ang yayakapin natin ay poverty gospel? Ang yakapin natin, yung totoong blessing ng Lord, the oil of blessing. Pag si Lord ang shepherd mo, pag meron kang divine leading, hindi ka pwedeng maging mahirap. Hindi ka pwedeng ang buhay mo puro na lang hilahil. Di ba? Kayo po, mga magulang, taas nga yung kamay ng mga magulang dito. Lahat ng mga parents, nanay, tatay. Yan, marami pala tayo dito mga magulang. Di ba? Gusto nyo ba yung mga anak ninyo naghihirap? Di ba? Hindi. Ganon din ang Diyos natin, ang Ama natin sa langit. Hindi niya gusto na makitang naghihirap tayo. Ang gusto niyang buhay natin, maayos. Di ba? Payapa. Paano ka magiging payapa kung puro utang ka? Sabi nga ni Pastor Nonon, nung marami pa siyang utang, nung hindi pa siya nakakaranas ng financial freedom. Pagka may utang ka, parang lagi ka na naginip na may multo, may aswang. Di ba? Ang ibig lang sabihin ng walang kapayapaan. Mahirap maging payapa pag marami kang utang. Amen. Tama po ba? Tingnan mo yung katabi mo, mukha bang may problema? Baka problema niyan, ang kalungkutan niya, walang pera. Walang pambayad ng tuition ng anak. Ba? Paano makakaraos sa isang linggo? Walang ganito, walang ganyan. Di ba? Nasa katotohanan lang ba tayo?
Di ba? Kaya nga may tinatawag na worries and anxieties. Pagka meron kang pag-aalala, meron kang mga takot na nararamdaman, ibig sabihin, hindi epektibo sa iyo at hindi totoo sa iyo na si Lord ang shepherd mo. Kasi dito ang sabi, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil. Wala akong kinakatakutan. You prepare a table in front of my enemies. Kahit nandiyan ang aking kalaban, kumakain ako, masaya ako. You pour oil of blessing. Payapa. Pakinggan niyo ako. Pagka si Lord ang shepherd mo, payapa ang buhay mo. Payapa ang paglalakbay mo. Woo! May nakakita ka bang shepherd habang sheep habang sumusunod si shepherd? Walang ganong mga tupa. Mag-interview kayo ng mga totoong tupa. Wala, hindi sila nag-aalala kasi kasama nila at sinusundan nila yung kanilang shepherd. As long as you are following divine leading, meron kang tinatawag na shalom. Sabay-sabay nga lang sabihin, shalom. Alam niyo ba, ibig sabihin ng shalom? Yung Hebrew word kasi ang shalom. Ibig sabihin niyan, nothing lacking, nothing missing, nothing broken. Walang kakulangan, walang nawawala, walang wasak sa buhay. Kaya wala kang aalalahanin. Payapa. Sa Bible, pag sinabing shalom, hindi lang yung tahimik, hindi lang yung payapa, kundi sagana. Shalom is not just peaceful life, but prosperous life. Amen. Kaya pangatlo na benepisyo kapag si Lord ang shepherd mo, pag may divine leading ka, relax trek, relax journey. Napakapayapa. Kasi hindi ka mag-aalala sa mga kinabukasan, hindi ka nag-aalala sa pera, hindi ka nag-aalala sa mga utang, wala kang inaalala kasi nga alam mo yung shepherd mo, yung naglilid sa iyo, dadaling ka sa mainam na pastulan. The Lord is my shepherd, I shall not want. Amen? Amen? Worship team, halika na kayo. May natututunan po ba tayo? Merong isang pastor, ang pangalan niya ay si John McNeil. Nung bata pa siya, kinento niya, doon sa kanyang book na tungkol sa shepherding. Nung bata pa siya, dahil sa probinsya sila nakatira, araw-araw, pag-uwi siya galing sa paaralan, magdadapit hapon na, magtatakip silim niya, medyo padilim na. Ang dadaanan niya, forest. Ang lalaki ng mga puno. Tapos walang bihira lang din ang magdaan. Madalas kapag umuwi siya galing sa paaralan, siya lang talagang mag-isa. Nagtatravel doon sa daanan. Minsan isang araw, nagkaroon pa ng mga balita na doon sa dinadaanan niyang yun, marami nang nagkalat na mga wild animals. And hindi lang wild animals, meron din daw mga bandits, ibig sabihin mga robbers. So talagang bukod sa nakakatakot na yung kanyang dadaanan, yung mga bali-balita pa, nagdagdag ng matinding takot sa kanya. Kaya one time na uwi siya, grabe, halos hindi niya maiakbang yung paa niya, dahan-dahan, lingon dito. Di ba kapag ka naglalakad ka at natatakot ka, dalawa lang yan pwedeng ang sobrang bagal mo o kaya naman nagmamadali ka na walang direksyon, magkakabangga-bangga ka. Tama po ba yan? Pero siya, dahan-dahan, kasi sinisiguro niya na walang sa kanya, walang biglang sasakpang sa kanya o walang biglang hahawak sa kanya. Kaya lingon dito, lingon dyan, ang bagal ng kanyang pagta-travel doon sa lugar na yon. Tapos meron pa siyang naririnig na yabag. Sabi niya, naku, lagot na, ito na nga. Katapusan ko na ata to.
Tapos pag titingnan naman niya, sa likod niya, kung may sumusunod, wala naman. Pero alam niya, sabi niya, meron talaga. May naririnig akong mga yabag ng tao. O kung hindi man tao, baka wild animals. Kaya gagawin niya, magtatago muna siya. Kaya talaga ang bagal eh. Lalo nang dumidilim, padilim na ng padilim, kasi nga, tatakot siya. Tapos, sige lang, nung wala siyang makitang sumusunod, lakad na naman uli siya. Tapos lalong tumindig yung balahibo niya, yung buhok niya sa ulo, lalo siyang natakot na meron siyang narinig na nagsalita sa likuran niya. Grabe. Talagang sobrang nanginginig na siya sa takot. Then, papatuloy siya, medyo bumibilis na yung lakad niya kasi sa sobrang takot. Dahil nandun niya naririnig yung boses sa likod eh. Tapos mamaya-maya narinig niya na naman yung boses. Ngayon, medyo mas clear na. At tinawag pa yung pangalan niya, sabi sa kanya, John, is that you? Nung marinig niya, teka, boses ng tatay ko yun ah. Kaya nung paglingon niya, nakita niya, yung palang naririnig niya sumusunod sa kanya, tatay niya. Alam nung tatay niya na matatakot siya. Kaya pinuntahan siya. Sinundan siya para ihatid siya pauwi sa kanila. Magsasabay na sila pauwi. Doon siya napayapa, doon napanatag, at yung paglalakbay nila papunta sa kanila, bumilis na at umayos na. Bakit? Kasama niya na yung tatay niya. Amen. Sa landas natin sa buhay na ito, maraming nakakatakot. Maraming threat. Maraming banta. Pero hindi tayo dapat matakot, magiging panatag tayo kung alam mo si Lord ang kasama mo. Si Lord ang shepherd mo. Amen? Na ngayon, ganito, hamon ko sa inyo. Can you confidently and affirmatively claim and declare that the Lord is my shepherd? Sino yung makakapagsabi talaga ng tahasan, ang Panginoon ang aking pastol? Taas nga yung kamay. Nagsasabi, the Lord is my shepherd. Amen. Are you sure with that? Talaga bang nagkukumit ka sa tanghaling ito na si Lord ang siyang magiging patnubay, siyang magiging pastol ng buhay mo? Dahil kung hindi mo mararanasan yung tatlong ito. Yung restored life, yung rightful path, at yung relaxed trek, relaxed journey. Hindi mo mararanasan yan. Lagi kang aligaga, no? Lagi kang pagod, lagi kang mali, lagi kang naliligaw. Pero kapag si Lord ang ginawa mo, dinesisyonan mo, mula ngayon, Panginoon, ikaw ang shepherd ng buhay ko, then your life will never be the same again. Hindi ko sinasabi na ikaw ay magpa-problem free. That's not it. Pero sa kabila ng mga problema, sa kabila ng mga pagsubok, sa kabila ng mga pighati, you will still experience restoration. You will still experience, no? Yung tamang landasin at yung mapayapa at masaganang buhay. Dahil sa mundong ito, wala namang stress-free. Walang problem-free. Ang advantage natin, kasama natin si Lord. Kasama natin ang shepherd natin. Amen. Tayo po tayong lahat. Kung sigurado ka na pinahihintulutan mo at ikinukumit mo yung sarili mo na si Lord ang maging shepherd mo, pwede bang itaas mo yung dalawang kamay mo? Lord, I make a commitment that you are my shepherd.
my personal Lord, principal, shepherd, pastoral leader of my life. Kung yan ang desisyon mo, I want you to bow your head habang nakataas yung dalawang kamay mo, close your eyes, kausapin mo ang Panginoon, sabihin mo sa Kanya, Lord, wala na akong ibang pastol, kundi Ikaw lang. Ikaw ang pangunahing kong pakikinggan, yung kalooban mo ang mangunguna sa akin, yung mga salita mo at utos mo ang aking gagawin. You are my shepherd. Mas magiging madali ang landasin ko sa buhay na ito if you are my shepherd. Come on. Lift up your hands. Hallelujah. Thank you, Jesus. Are you hurting and broken within? Overwhelmed by the weight of your sin? Jesus is calling. Yes, the shepherd is calling. He's calling you. Have you come to the end of yourself? Do you thirst for a drink from the well? Jesus is calling. Oh, come to the altar. The Father's arms are open wide. Forgiveness Yes. was brought with the precious blood of Jesus Christ. He is calling you. Respond to the call of the shepherd. Leave behind your regrets and mistakes. Come today, there's no reason to wait. Jesus is calling. Bring your sorrows and trade them for joy. From the ashes a new life is born. Jesus is calling. Yes, Lord. Yes. Amen. Oh, come to the altar. Come. The Father's Lumapit ka sa Panginoon. arms are open wide. Surrender your life. Forgiveness was born Surrender your will. with the precious blood of Jesus Christ. Oh, come to the altar. The Father's arms are open wide. Forgiveness was brought with the precious blood of Jesus Christ. Please repeat after me kung talagang totoo yung commitment mo na si Lord ang gagawin mong shepherd. Pray with me. Sunod ka sa panalangin aking gagawin. Panginoong Jesus, sa oras po na ito, lumalapit ako ng buong puso. Buong pagpapakumbaba. At aking itinatalaga ang aking sarili bilang iyong tupa. Mula ngayon at magpakailanman, ikaw ang pastol, ikaw ang shepherd ng buhay ko. Pangunahan mo po ako. Samahan niyo ako sa landas na matuwid, sa landas na mainam, sa landas na payapa, at sa landas na masagana. Panginoong Hesus, salamat sa ginawa mo sa krus ng Kalbaryo. At dahil po doon, mararanasan ko ang buhay na ipinangako mo sa lahat ng sumusunod sa iyo at tumanggap sa iyo. Ito po ang aking panalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen. Palakpakan natin ng malakas ang Panginoon. Yung best na palakpak para sa shepherd ng soul natin. Woo! Amen.